What's up, your SB19! Hi! For Simula't Wakas, talagang we make it big talaga. Like everything, all-out promotion. Budget-wise, yes, talaga in all-out namin. Even connections namin, talagang lahat ng nalikom namin ng mga tao, nakilala, nakatrabaho within the past years. Talagang we tried to contact them and somehow makagawa ng something special with them. Kasi nga itong Simula't Wakas ay gusto namin mag-iwan ng isang marka or something na matatandaan talaga nila for the rest of their lives. So itong Simula't Wakas talaga ay something na we're very proud of, na masasabi namin inisip namin ang lahat ng plans dito, even the rollouts talagang pinag-isipan ng mabuti, madugong meetings ang pinagdaanan nito at maraming emosyon ng tinamaan. Kaya naman we're very proud and happy na finally release na siya and excited kami magbasa ng mga insights, thoughts ng mga taong nakikinig nito ngayon. Actually po, to be honest, yung songs sa Simula at Wakas is wala pa siya before. Except Damn. So, opo, parang even before, we have decided na meron pagsibol, pagtatag, Simula at Wakas, ganyan. Pero the songs po doon is, I think, recent lang sila na complete po. Except Damn, na planned na talaga siya, kaya po siya unang na-release namin. And even, siguro lalo na yung Dungka, yun talaga. Nakompleto na yung 5 songs, siya na lang wala. So we're still thinking na parang wala pa kaming track to push na talagang magiging focus track for the EP bukod kay Damn. So binuo ni Pablo si Dungka for that talaga. And for that ayun, purpose. Siguro in a way maaga naming natapos yung mga songs, but basically not na ginawa yung songs like the demos and all, recent lang siya. So yeah, we just have time na to record and produce yung song. So iba-iba po kasi yung production po ng songs, iba't iba rin po yung nakatrabaho namin. Merong songs na tinrabaho ni Josh, ni Ken. Meron din po kami na collab na renowned artists or producers na nakipagtrabaho na sa mga sikat na artist din. Iba po yung ano namin ngayon, yung parang process namin. Pero sobrang nakakatuwa kasi iba't ibang minds din yung nag-work. Iba't ibang feels, iba't ibang minds. So we were able to come up with something na I think we can all be proud of. Yeah. Kasi iba siya eh. Kumbaga, nanggaling siya sa great mind ng isang tao na, syempre, for example, kami lang lagi nag-work. Same thing lang din yung maiisip namin. Pero working with other people, may mga nabubuo kaming ideas and stories na hindi namin nakakalain na ganon. Pero worth to share. Pretty easy. Bilis lang po siya ginawa. Yes, yung ginawa kong song po kasi tapos na po siya nun eh. Tapos inano ko po kay Pabs. Tapos we changed some words in there and then like siya nagsulat ng rap ng part ni Josh ng rap. Tapos change din namin ibang ng chorus doon. So, yun po. Basta pa pag gumagawa ko music, nagkukulong ako. Medyo hirap siguro ako ng maraming distraction. So kapag ganun po, it was kind of sa akin naman different kasi hindi pa tapos talaga siya. So para yung more on the lyrics po, nahirapan akong bow in siya na siguro in a way na kung ako lang yung magsasabi kasi walang limitations pag ako. Pero in a way kasi parang mas mahirap siya kasi iisipin ko lagi kung ano yung gustong sabihin ng iba din. Pero napaka-fulfilling and masaya siya. Ayun, it was
not as hard as I expect it to be. Ay, ganun. From Dam kasi, when we released Dam, it's just to introduce yung Simula at Wakas. But this time around, with the bagsak na talagang Simula at Wakas, we are releasing 2 focus tracks, which is Time and Dungka. For Time, we just want it to be very relatable. Kasi nga yung concept din ng kanta po is very universal. It's about time, the importance of time na meron tayo. And we just want it to be very heartfelt, to make people realize how important time is. Then for Dungka naman po, it's more of our personal message to people na Clap back. nanggugulo. Yeah, so basically yung Dungka nga is Dungka. Apo. Yes, yun po yung concept niya na parang kasi maraming nanggugulo sa atin, sa lahat naman din, parang ganyan. Pero yung mga hindi nanggugulo na, yung mga hindi nila gusto yung ginagawa namin, talagang nandyan sila to ubusin yung oras or what. Pero our message for them is, kung di mo naman to gusto, huwag ka na dito, dun ka na lang. Gawin mo yung gusto mong gawin, gagawin namin yung gusto namin. So, Stay in your lane. Yeah, stay in your Marami po eh. I mean, I feel like a lot of people, wish nila na sana may stop nila yung oras or di kaya i-rewind yung oras. Kasi, syempre, first time lang natin mamuhay dito sa mundo eh. First time niya rin ba dito sa world? Oh, di ba? Hindi. Diba? Dati akong dinosaur eh. Lahat tayo first time natin. So, prone talaga tayo sa mistakes. And yung mga mistakes, lalo na yung mga embarrassing moments, gusto natin sana ibalik yan eh. Sana hindi natin ginawa. Or meron tayong mga pagkakamali na wini-wish talaga natin na sana hindi ko lang ginawa kasi naging malaking impact natin. Pero yun nga eh, nabanggit nga namin na kumbaga kung walang mistakes, walang learnings. So, mahalaga rin talaga siya. Pero definitely, I would stop time. Lalo na pag yun gusto ko ibalik talaga yung oras na Ako, definitely, yes, naniniwala ako talaga. Kasi, I mean, wala siyang scientific study na totoo siya, but meron kasi tayong tinatawag na free will. So parang if you believe, then yes, there's no problem with that. Kasi ako, naniniwala ako kasi, ewan ko, parang wala nung masama kung maniwala ka, wala nung masama kung hindi. Parang nasa sayo naman yan kung yung papaniwalaan mo. And kung isa kayo sa katulad ko na naniniwala, mag-usap tayo kung ano yung mga pinapaniwalaan natin. Kasi somehow, di ba, somehow may mga learnings din yan pag nag-usap-usap tayo. And yung reincarnation, malay mo talaga. O tara, malay mo totoo talaga siya. Kasi di ba minsan, may mga panaginip tayong hindi natin alam bakit may ganun tayong panaginip and somehow pagising natin parang totoong nangyari siya sa atin. So, malay mo naman talaga, buhay mo yun, nagpa-flashback lang sa'yo. Tsaka napapag-usapan din namin yung mga ganun eh. What if may ibang tao sa ibang planet, may aliens, ganun. Napag-usapan namin siya. So, yeah, naniniwala ako sa ganun. Actually, meron nangyari sa akin. Yan Kaya kung bakit ako naniniwala ng reincarnation kasi nung bata ako, meron akong panaginip. Tapos until now, napapanaginipan ko pa rin siya. Tapos para siyang continuation. So parang, bakit ganun? So, meron akong nilagay sa notes, lahat ng happenings ko dun sa dream, sinusulat ko kung ano yung nangyari. So, ayun, it's been like ilang years na nasa notes ko, nandyan pa rin siya. Tapos every time na napapanaginipan ko yun, sinusulat ko din siya ulit. So, ay, ano to? Parang, ano ba tawag dito? Deja vu. Ano, deja vu? Hindi siya deja vu eh. Deja vu. Hindi, ano ba tawag dito? Eklavu. Superlative. Ano mo yung parang information na bago sa mga tao? bagong kaalaman. Ano ba tawag dito? Ano ba yung Tao gusto ba mo? to? Tao? Bagay? Hindi tayo usap. Chuva chuchu. Mga panibago information na lang sa kanila.
Sakto lang siya. Siguro wala kaming benchmark to begin with. Siguro medyo hirap din po. Ayaw namin maging boastful and mag-try ng something risky before. Kaya ngayon mas tinatry na nga namin mas maging risky. Kasi yun nga, one day we'll run out of time. So, ganun naman talaga eh. Kasi nga, tulad ng sinasabi namin, isang beses lang naman kami nabuhay sa mundo. So, parang before siguro, syempre we were still figuring out a lot of things. Kasama na rin yung mga internal problems namin. So, hindi din ganun kadali gumawa ng ganitong moves or steps. So ngayon na medyo mas may freedom at nandun yung control namin, ito yung perfect timing for us. And talagang, yun nga, para yung username nito ni Paolo, we're seizing the moment. Yun. I'm seismic. Ako iniisip ko, tama, perfect timing nga siya. Kasi pag iniisip mo, kung pagtatag pa lang nag-Philippine Arena na kami, paano yung simula at wakas na namin siya gagawin ng mas grand? Diba? So parang dahil siya yung pinaka-last sa trilogy, I think deserve niya yung bigger venue, which is Philippine Arena nga. Kasi kung umpisa pa lang nag-Philippine Arena na kami, ano na yung next? Diba? Parang tama lang siya for 2 days yung paro. for the whole, for the trilogy na isa-celebrate doon ng buo lahat. Nadadaanan siya. 2 days na yun, par. Perfect. Siyempre, parang wala pa naman kami sa ano talaga. Mahirap yung sa budget din talaga. Kasi mahal siya eh. And mahal talaga. Kami lang po support namin ng sarili-sarili namin dati yung mga shows namin. So, yun po yung isa sa amin din na reason kung bakit hindi namin kaya. Kasi we don't have someone talaga na maglagay sa amin dyan. Kasi it's a big arena. It's the biggest arena in the world. So. Kumbaga, it's easier said than done talaga. Kaya, at least now, na meron na kaming, our team, meron kaming mga, in a way, studies or research about what's gonna happen. Or at least, kaya namin ayusin yung risk management namin. Unlike before, mahirap talaga, mahirap. Katulad na sinasabi ni Ken, paano pag hindi nag-work, na, bye-bye. Ayun nga, yun yung main problem natin. I wish kung every time magagawa ko, gusto kong pumasok sa isang bagay or magsimula sa isang bagay nang wala akong kahit anong prejudice, wala akong kahit anong stereotype, kumbaga. Kasi syempre sa dami mo experience, medyo skeptical ka sa mga bagay-bagay. Hindi ka laging open-minded. Kasi nga, syempre, takot ka na maloko, takot ka na masaktan, gano'n, mga gano'n. Tapos yung perfect ending naman sa akin, yung bibigyan ka ng ending na satisfied ka, pero gugustuhin mo pa. Yan. Ako simple lang. Sisimulan mo, parang kung paano lang yung everyday na ginagawa ko. Sisimulan ko ng masaya, tatapusin ko ng masaya. Parang ganun lang. Simple lang. Bakit? Ganun ako eh. Tapos pag malungkot ako, sasabihin nyo, ba tahimik? Ayoko na, ayan na, wala na. Hindi ko na matatapos ng masaya. Dito sa bahay ko, ayong magulo. Ang abutin mo, palo. Pag di ka nagtino, bagsang malata to. Kung di mo to gusto, tumabi ka dyan. Tumabi ka dyan. Kung di mo to gusto, ikembot mo ang bewa. Sabay-sabay tayo lahat.